Sound check, cold start mga papi. And this is it mga papi. XR200 mga papi. Ito yung bago nating kinuhang motor. Second hand. 2008 model. Ayan. So shoutout nga pala kay paring Raymond ng Grease Monkey Garage. Kasi siya yung tumulong sa akin para mabili natin tong motor na to. Ayan. So as you can see mga papi, ito yung ipapalit natin dun sa DT125 natin. No, which is binenta na natin siguro 6 or 5 months ago. 5 or 6 months ago. Binenta natin siya sa kaibigan ko, kay paring Ramsel. Actually, binenta ko yung motor na yon. Wala siyang issue sa akin, ano. Maganda yung motor. Okay yung performance niya. Kaso nga lang, dahil sa bigat natin, which is ang bigat ko mga papis, mga 95 to 98 kilograms, medyo nahihirapan yung 125 na umakyat, lalo na sa mga trail, mga terrain na mahaba yung slope mga papi, or mga matataas yung akyatin. So nahihirapan siya. Hindi natin pwedeng sisihin yung motor. Malakas yung motor, kaso syempre hindi naman tayo expert mga papi. Actually hindi tayo expert. Nagtitrail lang talaga tayo for fun. Wala tayong practice, kulang tayo ng saddle time. So medyo nahihirapan ako sa motor na yun. Pero the point is, kailangan talaga natin mag-upgrade ng medyo mas mataas-taas na cc. Which is ito na nga. Ito yung pinalit natin, XR200. Ganyan na siya mga papi nung nakuha natin siya. Wala tayong binago so far sa itsura ng motor. After makuha natin yung motor, sinervice na natin siya, change oil. Gumamit tayo ng Pertua oil mga papi. Nagpalit tayo ng karburador. Ito mga papi. Palit tayo ng karburador. Key step ang karburador na to. Hindi na original tong karburador na to. Nagpalit tayo ng spark plug. Ano pa ba pinalitan natin mga papi? Pinalitan natin yung gasolina kasi medyo panis na yung gasolinang nandito. Nagpalit tayo ng brake master. Brake master. Tapos blinid na natin to kasi wala tong brake nung kinuha namin eh. Mahina. So might as well pinalitan na namin to. So far mga papi, yan pa lang yung ginagalaw natin sa motor na to. As is, ang itsura niya, makikita nyo, yan yung itsura ng motor. Yan o. Ang motive ng motor is blue, yellow, white, red. Medyo pang Pilipinas, pang Pilipinas mga papi, pang masyadong makabayan tong motor na to. So shoutout nga pala kay sir, nakalimutan ko yung pangalan niya. So thank you sa pagbenta ng motor na to. Actually, hindi niya ibebenta tong motor na to. Ang kwento, dapat i-donate niya to sa church mga papi. Kaso namumroblema din siya kasi baka yung mga gagamit doon ay hindi rin kaya or hindi rin maabot itong motor na to mga papi. So pinag-iisipan niya talaga na ibenta pinag-iisipan niya pa, pero hindi pa siya fully decided na ibenta tong motor kasi nga gustong alagang-alaga niya tong motor na to. So far hindi pa talaga siya decided until dumating kami. Parang kinausap namin siya, sabi benta mo na lang sa amin, tapos yung pinagbentahan mo ng motor bumili ka na lang ng mas maliit na motor, tapos yun yung i-donate mo. Yun yung sales stock na ginawa namin sa kay boss para ma-convince namin siya na ibenta tong motor nito mga papi. Okay, so dito tayo sa motor mga papi. Papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ginawa sa motor.
So makikita nyo, as you can see mga papi, obviously hindi na to yung stock na body kits ng motor na to. Pang CRF na siya mga papi. Tignan nyo, bago na yung ano niya, naka-set up na siyang pang trail talaga. So ito rin yung kinagandahan ng motor na to, naka-set up na siya. So hindi na tayo bibili ng bagong body kits para magpalit, para gamitin siya sa trail. Naka-pipe na rin siya, pero pangit ang pipe na to mga papi, pang scooter to eh. So kung makikita nyo, may issue tayo sa pagpapaandar ng motor, cold start. So ito, papalitan natin to. Papalitan natin yan ng full system na exhaust mga papi. Ina-advise sa akin ni paring Raymond, bumili daw ako ng T4 power pipe, kaso ang problema, napakamahal. Palitan muna natin siya ng murang pipe na pang nabagay sa XR 200, and then kapag may budget na tayo, palitan natin ng T4. Iyon yung pinaka goal natin, end goal natin sa exhaust, makabili tayo ng T4. And another upgrade na ginawa nila dito mga papi is naka-convert na siya. Hindi na siya drum brake mga papi, naka-disc brake na tayo sa likod. Ito rin yung isang bagay na nakapagpaakit sa akin na sa pagbili nitong motor na to. Kasi actually kapag bumili ka ng stock, naka-drum brake sa mga papi, magko-convert ka pa. Almost siguro sabihin na natin rough estimate lang yung mga papi, siguro 7 to 8,000 may set ka na niyan, mabibili. Pero yung hindi pa yung pinakamagandang set mga papi ha, 6, 7,000, 8,000 mga ganyan. So ito talaga yung pinaka naakit ako. Kasi actually, kung bibili ako ng stock, ang pinakauna kong gagawin is magko-convert kami ng disc brake sa likod. And then, yung kulay niya mga papi dito, ito lang yung medyo na-off ako eh. Ito yung part na na-off ako mga papi, kasi kinulayan niya to. Kinulayan niya ng red, which is okay naman sana mga papi. Kasi nga, bumagay rin naman sa motive ng motor. Kaso yun lang, hindi ko lang talaga nagustuhan. Mas gusto ko yung kulay ng stock eh. Yun lang. Tapos white na yung rims natin mga papi. Yan. Madumi lang yan mga papi, pero actually puti yan oh. Puti. Tapos medyo may mga gas-gas na. So far, ito pinalitan din nila, which is papalitan din natin kasi mababali ito mga papi. So hindi ito magtatagal kung gagamitin natin sa trail, tsaka hindi ito na-fold. Actually dapat ma-fold to. Yun yung mga advisable pag tinitrail mo yung bike, dapat folding. Naka pro taper, pero hindi ko alam kung ang pro taper nito mga papi is yung original. So most probably magpapalit tayo nito. Ang panel gauge niya mga papi, yung speedometer niya is hindi na rin gumagana. So okay lang yan, hindi rin natin yan kailangan kapag nag-trail na tayo. So hindi to bakal, so might as well papalitan natin to. So syempre sa katagalan na rin ng motor na to, 2008 model, mahirap na rin talaga makahanap ng mga motor na good running condition na original pa yung parts. So ito yung kinagandahan ng motor na to mga papi. CDI niya is original. CDI original, nandyan yan sa taas. Intact yung makina, wala kang maririnig na ingay sa makina niya. Pero may napansin lang kami, parang may epoxy na siya dito. Pero which is pwede pa natin tong maayos, di ba? Doable pa to mga papi. So titignan natin kung anong pwede natin gawin dyan. Starter niya original, suspension niya mga papi original. Original din yung rear suspension natin. CDI is original mga papi. Ang hindi lang original dito is yung carbs. Ito lang talaga yung point mga papi na hindi original dito, yung carburetor. So dito tayo nagkakaproblema ngayon kasi nagkakaroon tayo ng hard start. Sa pag cold start pa lang para mga papi, hard starting na siya. Pero tingin ko kailangan lang natin siyang tunuhin ng maayos. Si paring Raymond na ang bahala dyan. Kailangan pa daw namin itong tunuhin. So far wala pa naman tayong ibang ginawa dito sa motor na to. May ilaw na rin siya dito, may MDL na siya, mini driving light. Lahat gumagana, yung ilaw, signal lights niya gumagana, horn gumagana, brake light gumagana mga papi. Wala tayong ibang issue dito kundi yung carbs lang. Tutunuhin lang natin to mga papi. Okay, so next step natin mga papi is yung performance.
Magpapalit tayo ng clutch housing dito. Racing clutch assembly, which is yung anim na pirasong clutch. Kasi 5 lang to mga papi. Palit tayo ng sprocket set, which is papalitan natin ng mas malaki. Pati chain, palit tayo niyan. Ano pa ba? Pipe, papalitan natin to ng pipe. Ito papalitan din natin to mga papi. So basically that's it mga papi. Ayusin lang muna natin yung performance nitong motor. Kapag okay na yung performance ng motor na to, tsaka na natin naayusin yung itsura niya. Papalitan lang natin to ng ibang parts, tapos ng ibang mga kulay. Katulad nito, palitan natin to ng ibang kulay. Ito, so wala natin tayo magagawa dito. Ayaw ko na rin i-repaint pa siya kasi medyo matrabaho na yan mga papi. Medyo matatagalan na tayo. Gusto ko lang siyang gamitin talaga pang trail. Palit tayo ng gulong. Maglalagay tayo ng tire lock mga papi. Wala tayong tire lock so far. Dito sa likod wala din tire lock. So that's it mga papi. Wala tayong ibang gagawin dito. Papagandahin lang muna natin yung andar ng motor. Yung performance ng motor kailangan medyo babagay siya sa pang trail mga papi. Alright, so that's it mga papi. Ito yung bago nating motor. Ito yung ipapalit natin kay Harabas, which is yung DT125 natin. Ito na yung bago nating gagamiting pang trail, pang Harabas 2.0 mga papi. So yan, medyo excited na ako mga papi na maayos to. Yan medyo excited na ako na magamit natin siya sa trail kasi medyo natagalan na rin akong nakatenga. Actually, medyo wala na tayong practice, kulang ng saddle time. Hindi ko na nga alam kung kaya ko pa mag-trail mga papi. Pero syempre, dahil gusto natin yung ginagawa natin, gusto natin mag-trail, masaya tayo sa pagti-trail. So, practice mga papi. Magpa-practice muna tayo before tayo sasabak kasi sigurado pagbalik natin ng trail, pagbalik natin sa grupo, budol na naman yan mga papi. Alam niyo naman ang tropa natin, mga budol yan. Alright, so shoutout nga pala kay Badass Fix. So congratulations brother. Kaka-champion niya lang last week siguro yon. Second tinawagan trail mga papi. So parang dyan congratulations Badass Fix. Napakalupit. So abangan niyo yung mga upgrades natin dito. Gagawin natin yung sa mga susunod na upload natin. Ito muna, ayusin muna natin dito. Ito yung next project natin na motor. Alright, so hanggang dito na lang muna mga papi. So abangan nyo mga next upgrade natin dito sa motor na to. Alright, XR200 Harabas 2.0.